Grabe, mas lalo pa ditong lumaki ang matatanggap ditong sahod ni Renz Abando. Dito nga sa kanyang pagbabalik sa Korean Basketball League. Gaano nga ba dito kalaki ang matatanggap ni Lakay sa pagbabalik niya dito sa JKJ Red Booster? At mas matimbang na ba ang bilig ng Korea kaysa NBA? Tara mga idol, isa-isay natin dito pag-usapan sa video na ito. Isang pambihirang pagkakataon na makakita ng isang athletic pure Pinoy-blooded player. Ang numerong unong papasok na nga dito sa ating isipan ay wala na nga ditong iba kundi si Renz Abando. Sino ba naman ditong hindi hahanga sa taas ng talon ng ating player na ito? At dahil na nga dito sa kanyang taglay nitong athleticism ay talaga naman nagagamit niya itong sa kanyang game upang ito'y makagawa ng kanyang maraming opensa at makapagbigay ng matinding depensa sa kanya na nga ditong mga opponent. Kaya marami talaga ditong nagulat kung bakit hindi siya naisama sa Final 12 ng Gilas ni Coach Tim Cone. Nang dahil na nga ayaw niya ditong mabago ang kanyang sistema. Nakita naman natin yung performance ni Oftana, hindi ba? Kaya hindi maiwasan na mapatanong na lang ang ating kapwa Pilipino kung bakit nga itong hindi sinama. Pero kung iisipin ditong mabuti ay mababaw lang ang rason na ito. Dahil na kay Renz Abando na dapat ay isa sa mga kinakailangan nila na player ngayon. Pero kahit papano mga idol ay okay lang ito kay Renz Abando. Dahil matapos na nga ditong ma-expire ang kanyang kontrata para na nga sa kanyang kupunan ng Red Boosters sa Korea ay hindi na nga siya dito nakapag-sign sa mga iba pang kupunan. Ito rin kasi si Renz talaga ang isa sa mga pinakamalaking factor na nga ay dalawang ditong kampyonato ang naitala niya sa kanyang team na anyang sa kanyang unang taon. Dito na nga sa kanilang kupunan. Nag-average pa nga siya ng 9 points, 4 rebounds at 2 blocks per game mga idol no. Pero meron talaga dito pagkakataon na tinamaan ito ng kamalasan. Katulad na lang ng pagtamo niya ng kanyang injury. Naging dahilan nga ito sa pagtigil niya ng paglalaro ng basketball ng mga ilang buwan sa Korea. Pero ngayon ay fast forward na dito sa 2025 ay heto na si Renz Abando ay muli na nga dito nagbabalik sa kanyang team na JKJ Red Booster Club na kung saan sa kanyang unang taon ay inofferan siya na nagkakalaga ng 237 million Korean won na umaabot sa 9.75 million pesos. Pero ngayon, mas ibang klase ng offer dito kay Lakay. Mas na-offeran kasi ito ng mas malaki na umaabot sa 195,000 US dollars na pumapatak naman sa halagang 11 million pesos para na nga sa 2025-2026 KBL season. Hindi talaga dito maiwasan yung mga young talents natin na maglaro sila sa overseas. Kaya isang malaking bagay na nga rin ito na nakapaglalaro siya sa bansang Korea at mapag-usapan rin ng NBA media sa Amerika. Etong si Renz Abando dito na nga sa kanyang ginawa nung bumisita ang star player ng Memphis Grizzlies na si Ja Morant na usap-usapan na petisyon para sa kanyang 10-day contract. Kaso nga lang apektado dito yung mga players sa PBA na gusto na nga dito maglaro sa labas ng ating bansang Pilipinas sa pagkakaroon na nga dito ng 3 years ban. Pero hindi naman natin dito masisisi na makapaglaro na nga sila sa overseas dahil kung sino ba naman dito ang tatanggi kung ganito pa naman kalaki ang offer, hindi ba mga idol no?